الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So mga minamahal na tagapakinig sa pananampalatayang Islam, isa na namang gabi na tayo ay magbabahagi ng kaalaman o ilan lamang sa kaalaman patungkol sa Islam na kung saan umaayon sa marangal na Quran at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na igawad sa atin ang lahat ng kabutihang napapaloob sa gawaing ito at sa lahat ng bumubuo ng programang ito ay gawing baraka sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting gawain. So, mga minamahal na tagapakinig, ang ibinigay po sa nila sa akin na paksa sa gabing ito ay ang inggit, ang paninirang puri, at ang panlalaglag. Okay? Uso yan sa panahon natin ngayon ang mga bagay na ito na kung saan lumilihis tayo sa pagiging Muslim, nawawala tayo sa pagiging Muslim natin dahil sa tatlong gawain na ito. Actually, marami pa yan, pero yung tatlo lamang ito ay bukod tanging masyhur at nasasaksihan natin sa panahon natin ngayon. Alam niyo po ba mga minamahal na tagapakinig, tatlong words, pero kung titingnan, iisa lang ang pinagmulan nito. Yes po mga minamahal na tagapakinig, ang inggit, ang paninirang puri, at ang panlalaglag. Isa lang ang naging dahilan nito kung bakit nagkaroon ang tatlong ito. Okay? At nagmumula ito sa tinatawag na pagkainggit. Okay? Sa lingwaheng Arabic, maaari natin itong bigyan ng pagpapakahulugan na tinatawag na al-hasad. Okay? Al-hasad o yung tinatawag na inggit. Ang inggit na ito o ang hasad na ito ang nagiging dahilan at ugat kung bakit nagkakaroon ng paninirang puri at panlalaglag. At hindi lang yan dalawa. Okay? Marami pang ibang nagiging resulta dahil sa pagkakaroon ng inggit sa ating mga sarili, especially sa ating mga puso. Kaya mga minamahal na tagapakinig, kinakailangan malaman natin ang bagay na ito. Alam niyo po mga minamahal na tagapakinig, majority o masasabi nating karamihan sa panahon natin ngayon na nagsasabing siya ay Muslim, nagka-claim na siya ay Muslim, pero nawawala sa landas ng pagiging Muslim. Bakit mga minamahal na tagapakinig? Kasi hindi niya kayang kontrolin ang kanyang pag-uugali. Hindi niya kayang kontrolin ng kanyang karakter bilang isang tunay na matatawag na mananampalatayang Muslim. Ngayon mga minamahal na tagapakinig, unahin natin sa inggit o ang tinatawag na al-hasad. Ang inggit mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, naunawa naman natin ang salitang inggit. Okay? Inggit na kung saan hindi ka satisfied sa bagay na mayroon ka dahil ang pinagbabasihan mo ay ibang tao. Subhanallah, kaya nabubuo ang tinatawag na inggit. A'iyadhan billah, ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katangiang ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po, ang inggit, kung sa positibong bagay, maaari pa nating sabihing maganda ang inggit. Papaanong positibong bagay na inggit mga minamahal na tagapag? Alam mo yung tipong halimbawa, kung ikaw ay magulang at nakakita ka ng mga magulang na may mga anak na nakapagtapos sa mga turil, madrasa, jamia, nakakabisado ng Quran,
Alam nyo ba mga minamahal na tagapakinig, yung inggit na napapaloob sa'yo, na yung tipong nagsasabi ka, ubak-ubo po ka kuha sa, ubak-ubo, makapambaloy sa wata alagi duto, ubak-ubo mamumiyat. Sorry, alam mo yung inggit na ganun? Sa mga positibong inggit na ganyan, maaari nating masabi na mainam ang inggit doon sa positibong bagay na yon. Pero alam nyo po ba, majority na ang inggit ay tumutubo or lumilitaw sa negatibong paraan. Kaya kinakailangan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa turo sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na tayo ay magbalik loob kay Allah, humingi ng tulong kay Allah, magpakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng hasad na ito. Dahil napakaraming nagiging negatibong resulta ang pagkakaroon ng inggit, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami. Mayroon yung dahil sa inggit, nagpatayan. Mayroon yung dahil sa inggit, kahit mismo magkapatid ay nagpapatayan. Nakakalimutan nila ang pagiging magkapatid nila. Bakit? Dahil lang sa inggit. Okay? So, ang isang may halimbawa natin dito, kung kayo ay mahilig makinig na o magbasa ng sira, kung narinig na natin ang kwento doon sa dalawang anak na lalaki ni Adam alayhi salam, o si Adan, okay, sa ating mga kaibayon, na nagngangalang Habil at si Qabil. Okay? So i-summarize natin ang kwento na naging dahilan lamang ng kanilang ng patayang nangyari ay dahil lamang sa tinatawag na inggit. Subhanallah. So tingnan niyo mga minamahal na tagapakinig. Si Habil at Qabil ay nag-alay ng sakripisyo kay Allah subhanahu wa ta'ala upang patunayan ang kanilang pananampalataya. At ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yung time na sila ay, ano nga ba ito? Mag-aalay. Okay? Kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagpapakita na ng kanilang mga pananampalataya. Tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sakripisyo ni Habil dahil ito ay mula sa taus-puso. Si Habil ho ay tinanggap ng Allah ang kanyang sakripisyo dahil ang kanyang sakripisyo ay taus-puso, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taus-puso, tunay, legit ang pananampalataya at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala naman, hindi tinanggap ang sakripisyo ni Qabil sapagkat ito ay hindi mula sa dalisay na puso at tunay na layunin na pagpapakita ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun ang naging senaryo. Tinanggap yung kay Habil, hindi natanggap yung kay Qabil dahil lamang sa puro at hindi tunay. Ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa pagkainggit ni Qabil, subhanallah, nainggit si Qabil, sa pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sakripisyo ni Habil, nagalit siya at nagkaroon ng masamang damdamin laban sa kanyang kapatid. Subhanallah. Inggit. Subhanallah. Naiinggit siya mga minamahal na tagapakinig sa kabila ng babala ni Habil na huwag gumawa ng masama, nagpasya si Qabil na patayin na lang si Habil. Subhanallah. Narinig niyo ba ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang daling banggitin sa bibig natin at madali nating naririnig sa kahit kanino ang salitang inggit. Pero tingnan nyo ang nagiging resulta kung hindi natin ito pagbibigyang pansin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, excuse me po. Ito yung nabanggit sa marangal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إلى آخر الآية. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, at bigkasin mo sa kanila ang kwento ng dalawang anak ni Adam na si Habil at Qabil. Itong kinukwento natin ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatotohanan nang sila ay parehong nag-alay ng sakripisyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay tinanggap mula sa isa, ngunit hindi tinanggap mula sa isa pa. Bakit? Dahil magkaiba sila eh. Diba? Taus-puso at hindi. Sinabi ng huli, tiyak na papatayin kita. Ito si Qabil, na nabanggit mismo sa marangal na Quran. Sinabi ng una, si Habil, tinangatanggap lamang ng Allah ang sakripisyo mula sa may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Narinig po ba natin ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tinatanggap lamang ng Allah ang sakripisyo mula sa mga taong may takot sa Kanya. Subhanallah. Isang maaral na mapupulot natin dito, ibig sabihin, isa sa nagiging dahilan kung bakit hindi tinatanggap ng Allah ang ating mga mabubuting gawa ay kawalan ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunay mga alipin ng Allah, ito ay mismong binigyan ng babala mismo ni Habil ang kanyang kapatid na si Qabil. Sa kabila ng kanyang babala, pinatay pa rin ni Qabil si Habil pagkatapos nito ay nagsisi siya sa huli. Pero anong pagsisisi pa ay nagawa na niya? Ganyan ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tigiran samranaw asukas sendit na sauri ugay ilang abuman mga ori panwala kadiiran tatagun sa ginawa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang bawat isa ay tanungin niya ang kanyang sarili. Hindi biro ang usaping inggit na ito. Hindi biro ang usaping hasad na ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Narinig po ba natin? Dahil sa inggit, nagpatayan. At laganap yan sa panahon natin ngayon, especially when it comes to politics. Hindi ko topic ang politics, pero nga minamahal na tagapakinig, sa panahon natin ngayon, magkapatid, mag-ama, so on and so forth, magpinsan, malalapit ang connection sa pamilya, nagpapatayan dahil lamang sa posisyon. Nagpapatayan dahil lamang sa pera. At lahat ng ito, ang pinakaugat nito ay etong tinatalakay natin ngayon na inggit. Okay? Actually, lahat etong paksa natin, masasabi natin na ito ay about sa inggit. Kasi dahil sa inggit ay nakakagawa ang isang tao ng paninirang puri. Dahil sa inggit, nakakagawa ang tao ng panlalaglag sa kapwa niya tao. La hawla wala quwwata illa billah. At tunay yan sa panahon natin ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah sa marangal na Quran patungkol sa inggit na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, at huwag ninyong naisin ang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba sa kanilang mga biyaya. Subhanallah. Alam mo mga minamahal na tagapakinig, ang pagkakaroon ng hasad sa puso, hasad sa ating mga sarili ay kawalan ng paniniwala sa qadr ni Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin na ang imanu bil qadri khairihi wa syarrihi ay isa sa haligi ng ating pananampalataya. Kaya mga minamahal na tagapakinig, ang pagkakaroon ng inggit sa ating mga puso, sa ating mga sarili, ay kawalan ng paniniwala sa qadr, kapasyahan, destiny, mabuti man o masama na itinalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya maanaw to na mabibinas sa suparatian yan. Kaayad na miya pukas si ikuya maanan yan na paratian yan na isa din ako ay maanan yan na pulaos o paratian. Ano? Ibig sabihin ng taong may inggit, napapaloob na inggit sa kanyang puso, ay sira ang kanyang pananampalataya dahil mismong haligi ng Islam ang nawala. Subhanallah, mga minamahal na tagapakinig. Kaya dapat maunawaan natin ang bagay na ito. Mga minamahal na tagapakinig, tandaan natin na ito ay matinding pagbababala sa bawat isa sa atin at hindi biro. Minsan, nagagamit natin sa ating pagbibiro ang salitang inggit. Nainggit ka, no? Kaya ganyan, no? Alam niyo po ba, mga minamahal na tagapakinig, ang pagkakaroon ng inggit ay pagkasira ng pananampalataya natin. Okay? Kaya dapat alam natin ang bagay na ito. La hawla wala quwata illa billah. Sa ibang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Alam natin ang bagay, aya na ito. Okay? Sa Suratul Falaq, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mula sa kasamaan ng inggitero kapag siya ay naiinggit. Ang aya na ito ay isa sa pagpapakupkup kay Allah na mainam na basahin natin, na humingi tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpapakupkup sa Kanya, humingi tayo ng tulong sa Kanya mula sa mga taong inggitero. Subhanallah. Mula sa mga taong inggitero, may hasad ang kanyang puso kapag siya ay naiinggit. Subhanallah. Bakit? Dahil kapag ang isang tao ay nainggit sa'yo, maaari kanyang patayin, maaari kanyang ilaglag, maaari kanyang siraan ng puri, maaari siyang gumawa ng kwento sa'yo. At lahat ng yan ay matatapik natin ngayon, mga minamahal na tagapakinig. At ang bawat isa ay tanungin niya ang kanyang. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, Iyakum wal hasad. Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, iwasan ninyo ang hasad, iwasan ninyo ang inggit na mapaloob sa inyong mga puso. Iwasan ito sapagkat kinakain ng inggit ang inyong kabutihan tulad ng apoy na sumusunog ng kahoy. Subhanallah. Literally, kung paano nyo nakikita na ang apoy ay sinusunog niya ang kahoy, ganon mismo sirain ng inggit ang ating mga mabubuting gawa. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. Mga minamahal na tagapakinig, kaya kailangan isa puso't isip natin ito. Hindi maganda na may napapaloob na inggit sa ating mga puso. Si Imam Abu Hanifa, rahimahullah, kanyang sinabi, Al-hasadu yansha'u min adamir rida' o min adamir rida' bilqadri alladhi qaddarahu Allah ta'ala. Wa ya'tabiru al-hasadu نقصا في الإيمان لأن فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل. Sinabi ni Imam Abu Hanifa rahimahullah, ang inggit ay nagmumula sa kawalan ng pagtanggap sa tadhana o qadr ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itinuturing ang inggit bilang isang kakulangan sa pananampalataya dahil ito ay nagpapakita ng pagtutol sa hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino nagsabi nito? Ang Imam Abu Hanifa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi biro ito, gaya ng paulit-ulit natin sinasabi, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang hasad, o yan ang inggit. Dahil sa inggit na ito, gaya ng sinabi ko, makakagawa ang isang tao ng iba't ibang bagay na hindi niya ginugusto dahil itinutulak na siya ng kanyang inggit na gumawa ng masama. Bakit? Nawawala na ang kanyang iman. Di ba?
nasisira na, nasusunog na ang kanyang mga mabubuting gawa. At dahil doon, yun yung ikalawang topic natin dito mga halipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makakagawa siya ng paninirang puri. Bakit in-specify natin ang paninirang puri at panlalaglag? Dahil matindi rin ito eh. Matindi rin ito na tandaan natin ang pinakaugat nito ay dahil sa inggit na lumalaganap sa panahon natin ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa inggit, tutubo ngayon ang paninirang puri o sa lingwaheng Arabic mas kilala natin sa tinatawag na ghiba. Subhanallah. Ang ghiba mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mulit-muli kung kayo ay nakikinig ng mga sira at mga kwento ng mga sahaba, mga anbiya, iwan rusul, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay maririnig nyo ang kwento na ito. Isa ito sa tafsir ng Quran, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tumutukoy din sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patungkol sa paninirang puri, na kung saan isang araw, si Aisha radiyallahu anha ay kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang ekspedisyon, isa-isang paglalakbay. Sa kanilang pag-uwi, si Aisha radiyallahu anha ay naiwang mag-isa dahil naghahanap siya ng kanyang nawawalang, ano nga ba ito? Nawawalang kwintas. Okay? Kung sa panahon natin, kwintas ang tawag. So, naiwan siyang mag-isa dahil naghahanap siya ng kanyang nawawalang kwintas. Habang wala siya, ang caravan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang grupo ay umalis sa paniniwalang siya ay nasa loob lamang ng palankin, yung sinasakyan, kumbaga. Okay, akala nila nandun si Aisha radiyallahu anha, pero wala siya dun dahil nga naiwan siya dahil sa paghahanap ng kanyang kwintas. Ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, naiwan si Aisha radiyallahu anha sa disyerto, ngunit kalaunan ay natagpuan din siya ni Safwan bin Mu'attal radiyallahu anhu. Si Safwan bin Mu'attal ay isang matuwid na sahabi na nagdala sa kanya pabalik sa Madina. Kasi siya nakadatnan sa kanya eh. Natagpuan niya si Aisha na mag-isa sa disyerto. Sino ito? Si Safwan bin Mu'attal. Ngayon, pabilisin natin ang kwento mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala habang sila ay pabalik na ng Madina. Nang makita silang magkasama, may ilang tao sa Madina, kabilang na si Abdullah bin Ubay, ang pinuno ng mga munafiqun, mga taong mapagkunwari, ang nagkalat ng maling balita na si Aisha radiyallahu anha ay nagkasala ng moralidad. Ibig sabihin, inistimbat nila, binigyan nila ng pagpapakahulugan yung nang sila ay magkasamang pabalik ng Madina. May nangyari sa kanila, so on and so forth. So, kung narinig niyo ang tungkol sa ifk, ito, maririnig niyo ito, ang parting ito, mga alipin ng Allah. So ituloy natin. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong Madina, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nagdulot ng malaking sama ng loob kay Aisha radiyallahu anha at sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Aisha radiyallahu anha ay hindi agad nakakaalam tungkol sa chismis na yon. Hindi niya agad kasi nalaman yon, yung chismis na yon, hanggang sa ito ay kanyang marinig mula sa ibang tao. Masakit yun. Diba? Yung tipong pinagchichismisan ka sa bagay na hindi mo ginawa. A'yadhan billah. Na'udhu billahi min dalik, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lubos si Aisha radiyallahu anha na nasaktan nung narinig na ito. At umiyak siya ng gusto sa matinding pagkalungkot, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, nagiging resulta ng paninirang puri. Subhanallah. Paninirang puri, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pati ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay labis na nasaktan sa insidente. Nalungkot, ngunit siya ay nanatiling mahinahon at naghintay ng kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Siyempre, propeta siya. Pagkatapos ng ilang linggo, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang malinaw na talata mula sa Surah An-Nur. Okay, sa mga hafid dyan, na nagpapawalang sala kay Aisha radiyallahu anha dahil matindi ang nangyari dito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa maling akusasyon ng mga tao. La hawla wala quwwata illa billah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum ila akhir al-ayah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan yaong mga dumating na may daladalang hinabi o tahitahing kasinungalingan tulad ng paninirang puri. Subhanallah. Narinig ba natin ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay isang pangkat na kabilang sa inyo. Nangalagid tanong sila na manusia. Pero may daladalang hinabi o tahitahing mga kasinungalingan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong isipin na ito ay nakasasama para sa inyo, bagkus ito ay nakabubuti para sa inyo. Subhanallah. Sapagkat sa bawat taong kabilang sa kanila na naninirang puri, ang parusa ay siyang magiging bunga ng anumang kanyang pinagsumikapan. Allahu Akbar. Alam niyo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isingit ko lang dito, pag ikaw ay sinisiraan ng mga ibang tao, totoo man yan or hindi, especially kung hindi totoo, pag sinisiraan ka ng mga tao, okay, tandaan mo mga kapatid sa pananampalatang Islam, the more na ikaw ay sinisiraan, the more itinataas ni Allah ang iyong antas. Kaya wag kang mag-intiqam. Huwag kang maghihiganti. Okay? Dahil masisira yung pagtaas ng antas mo. Masisira yung bahay na ibibigay sa iyo ni Allah sa paraiso dahil lang sa pagtitiis mo sa mga taong naninirang puri sa iyo na wala namang katotohanan. Totoo man or hindi ang paninira sa iyo, kapatid, huwag ka nang magsalita. Kapatid, huwag ka nang maghigante dahil itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong antas. Sa panahon natin ngayon, dahil sa kahinaan ng iman, konting bagay lang, hala, minura, mumura din siya. Nakakita lang ng negatibong komento, hala, magko-comment din siya. La hawla wala quwwata illa billah. At kailangan natin itong bantayan sa bawat isa sa atin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo, kung ako tatanungin, pag may naninirang puri sa iyo, totoo man o hindi, ngumiti ka na lang. Bakit? Dahil sa iyo, makakapasok ako ng paraiso. La hawla wala quwwata illa billah. Dahil sa iyo, nakakagawa ko ng bahay ko sa paraiso. At alam niyo po ba, mawawalan ng saysay lahat ng yun kapag kayo ay gumante. Kayo ay nagsalita. Minura ka tapos mumurahin mo din. Ganito, la hawla wala quwwata illa billah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ila akhir al-ayah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong paninirang purihin ang isa't isa. Anda man na kapag karawiyo sa kataw ang manusia, penggiraw ang Muslim, na pembinasaan niya na so paawing o salakaron. Ini sugur katano o Allah, ubat tano pembinasa iso, lagi ditino ang manusia. Paano na ang isang tunay na Muslim na mananampalataya ay nanininang puri sa kanyang kapwa-tao, which is ipinag-utos ng Allah na huwag ninyong paninirang purihin ang bawat isa. Pagkita tanong, siko kababaloy tanong ang mga Muslim. Subhanallah. Iman to na mindakal.
So mga tao, masya Allah, mutamasik fi din. Tanto ko madalam iparatyas iku agama Islam na may sabab buko din yang kakontrol aginawa niya na kumarat tabat nagurarang ito nagugatara iyo pa mga betad na di makatero sa di mapya pagkada ko kababaloy niyan ang mga Muslim. La hawla wala quwata illa billah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gusto ba ng sino man sa inyo na kainin niya ang laman ng kanyang kapwa kapatid? Subhanallah. Hindi ba't kayo ay nandidiri rito? Bakit? Ang paninirang puri sa kapwa mo tao, the more na siya ay sinisiraan mo, kapatid, para mo na din mismong kinakain ang kanyang mga lamang loob. Subhanallah. Sa din sa tao, pambinasaan niya na sumano siya, benar sadi, na lagi diyan din sa pagkinasosapo amo uyag-uyag sa pagarin yan. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. Sabi ng Allah, hakarihtumu, hindi nyo kaya yan, ayaw nyo yan. Subhanallah. Pero tingnan nyo, napakadaling manirang puri ng bawat isa ngayon. Partida, nagsasabi siyang siya ay Muslim. La hawla wala quwata illa billah. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna man mal-ghibah? Alam niyo ba ang tinatawag na ghibah, paninirang puri? Allah, sabi ng mga sahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tunay na ang Allah at ang kanyang propeta ang pinaka nakakaalam. Qala, dhikruka dhikruka akhaka bima yakrah. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اعتبرته فقد اغتبته. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir al-hadith, alam mo ba kung ano ang tinatawag na ghiba? Ito ay pagbanggit ng tungkol sa iyong kapatid sa isang bagay na ayaw niyang marinig. Yan ang tinatawag na ghiba. Diba? Paninirang puri. Sino ba naman ang matutuwa na banggitin ang yung mga kapintasan? Subhanallah. Sabi nga nila, joke is half meant. Kahit pabiro ito, tandaan mo, hindi lalabas yung joke na iyon kung hindi tunay yung kalahati nito. Kaya be careful. Subhanallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi, may nagtanong, paano kung totoo, ya Rasulullah? Ibig sabihin, paano yung sinasabi namin sa ibang tao tungkol sa isang tao ay totoo? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung ito ay totoo, iyon ay matatawag na ghiba. Yan nagiwini. Basta at tiroon na kasukpaawing umano siya ko sa lakaw, na yun ay maturoon na ghiba. Subhanallah. Ay na maturoon na ghiba. At kung hindi totoo, iyon ay paninirang puri, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bawat isa ay tanungin niya ang kanyang sarili. Okay? At ang bawat isa ay tanungin niya ang kanyang sarili. Okay? So, mga minamahal na tagapakinig, may gusto akong bigyan ng punto sa bagay na ito, patungkol sa bagay na to. Minsan, sa pagsasabi ng katotohanan sa isang tao, hindi giba. May mga bagay na kapag sinabi natin ang katotohanan, hindi giba ang tawag dun. Okay? Ibig sabihin, pagtatama sa kamalian. Don't get me wrong. Okay? Don't get me wrong sa bagay na yun. Baka kasi, gamitin na naman itong dalil, gamitin na naman itong caption sa mga iba, natitirahin ng ibang mga ulama sa pagtutuwid ng mga maling akida, mga maling gawain ng mga tao at sasabihin yung ghiba, hindi ghiba ang tawag doon. Hindi ghiba, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagtutuwid ng kamalian ay pinag-utos ng Islam, especially kung usaping akida, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, obligadong ito ay ituwid natin, pero sa tamang pamamaraan. Sa tamang pamamaraan, mga alipin ng Allah subhanahu
wa ta'ala. Hindi yung iba na ang paraang ginagawa nilang pagtatama, pagtutuwid sa tao ay personal, galit, inis, 'di ba? Subhanallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi yan ang paksa natin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat iwasan natin na magkaroon tayo ng paninirang puri o ang tinatawag nating ghiba, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lastly, dahil din sa inggit, nakakagawa ang tao ng panlalaglag o ang tinatawag na namimik. Dahil din sa inggit, ang namimik na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, para mas maunawaan natin, ay isang taong sinisiraan niya ang dalawang tao para mag-away. At naging resulta ay mag-aaway sila. Namamagitan siya sa dalawang tao na siya yung nanggagatong ng apoy para mag-away ang dalawang ito. Subhanallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, at huwag mong sundan ang mga mahilig sa panlalaglag na nagkakalat ng chismis. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Anda mana ya kapatero nga sa matituka mapaparatya ya a Muslim na pagkababaya-bayaan na kaso mga tutulan o mga tao ayamaanan yan na papaawingan yan sa pambinasaan yan na sumano siya. Ayamano, to malagid kuno. Subhanallah. Ang taong ginugusto niyang kasamahin ang isang taong nanlalaglag ng kapwa-tao, inahayaan niyang magkwento, makapanlaglag ng ibang tao. Ang taong ito na kinakasama niya, subhanallah, pareho kayo. Pareho kayo. Pareho kayo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasumati tuwa Muslim agumapaparatiyaya na ipagkagawa diyan na uba sa pantagyan na pambinasaanon. So, lagi diyan ang manusia. So, lagi diyan ang Muslim. Subhanallah. Napasapara niyan. Pero hindi. Kaya nga nauso yung wifi sa grupo ng mga kababaihan. Wifi sa mga chismosong mga tao. Bakit? Ganyan eh. Malagi-lagi di sabaw. Malagi-lagi di sa sipat. Alangon din mababaya sa mga modul patrol. Ami ang mga tara maimodul. Kurang muna atara miya karigariga. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Minsan, tinatawag nga itong CCTV eh. Mas advanced pa siyang nakakaalam sa ginawa mo. Diba? Mas naaalala niya yung ginawa mong mali kaysa siya. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinagbawal sa atin ng Allah. Dahil dito maraming taong nalilihis sa kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa benar, adi din pakasulid sa surga. Di pakasulid sa surga, o Allah. So manusia apambatuan sa namimah, namam, apambinasaan yan sudwa at tao. Subhanallah. Subhanallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailanman ay hindi makakapasok ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong tinatawag na namam, chismoso, CCTV, modul patrol. La hawla wa la quwata illa billah. Sa ibang hadis, sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aftara a'zamul kadhib man yuftanu an-nasu wa yubaghiduna ba'dahum ila ba'd bin namimah. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang mag-imbento ng mga bagay upang magdulot ng pagkawatak-watak sa mga tao. Subhanallah.
La hawla wa la quwwata illa billah. Na'udhu billahi min dhalik. Yan ang pinakamalaking kasinungalingan. Okay? Na kung saan mag-iimbento ka ng bagay upang magdulot ng pagkakawatak-watak ng tao. Namima ang tawag dito. Namima, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, mahabang talakayan ito. So, nagbigay lang tayo ng mga punto, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil naubos ng oras natin. Hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na napulutan natin ng aral. Okay? At hindi lamang nakikichismis lang tayo sa comment section or nakikinood lang tayo para makita ng depekto ng isang tao, kapintasan. Sana ay napulot natin ng aral, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paanong paraan, mabilisan lang, dadaanan ko lang. Paano natin may iwasan ang tatlong ito? Sa hasad o inggit, para maiwasan natin, una, kailangan pagkilala sa qadar. Ibig sabihin, kung tunay kang mananampalataya, ay maniwala ka sa qadar ni Allah. At dahil naniniwala ka sa qadar ni Allah, tanggap mo kung anong meron ka. Yung height mo, ganyan na, maliit ka na, tanggapin mo na yan. Mataba ka, payat ka, tanggapin mo na yan, huwag ka nang mainggit. Ha? Maitim ka, tanggapin mo na yan. Okay? Hindi ko naman sinabing hayaan mo na yan, ha? Huwag ka nang maligo. Ay, ganito naman. Hindi. Don't get me wrong. Maligo ka naman. Okay? What I mean to say, yung wala nang ibabago yan. Okay? Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sana ay nauunawaan natin ito. Pangalawa, para mawala ang inggit, magdasal para sa kapwa natin. Ito ay isang tama na matatawag na dua. Okay? Na nawawala sa bawat isa sa atin. Ang magdua para sa ibang tao. Yung pagdudua sa ibang tao, ito ay isang pinakamainam na dua. Hindi ang pagdudua ay sa sarili mo lang. Okay? Kailangan magdua ka din sa kapwa mo. Subhanallah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapakumbaba at pagpapasalamat. Yes, para maiwasan ng inggit, always magpasalamat kay Allah at tayo always magpakumbaba. Pag may nakita kang umangat na tao, alhamdulillah, masya Allah, you deserve it. Bakit? Kasi matalino ka talaga. Hindi yung iba na, buti pa si Agyo to, matan, umaangat na, mga ganyan. Subhanallah. Tapos gagawa na yan ng paninirang puri, panlalaglag, iyadam billah. Paano naman natin may iwasan ng ghiba? Una, pag-alala sa kaparusahan. The more na inaalala mo ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung ilan nabanggit natin, okay? Ay may iwasan mo ito. Di ka na kiningalabakan, ngulolaan ka. Kabinasan ako ron. Ikadua na, pagiging maingat sa salita. Always mag-ingat tayo sa pananalita natin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil napakadelikado nito. Lagi dulapad, marupat ka na apiapan pamarakatanga na maupak din sa upak yan. Gida kasakitan ka so puso utaw dahil si ikukatiro ka na, di nga nakikikasoy. Mauki ka no pa na magagadamian din nagyang kutwa kya buka nakaakatiro. Isa pa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pagpapalaganap ng husnul dhan. Always, para hindi tayo makapanirang puri, always think positive tayo sa ating mga kapwa-tao. Always think positive. Think positive always, mga alipin ng Allah. Kahit may mga paraan na nakikita mong negative na, think positive, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil yan ang totoo. Okay? Dahil malalaglag tayo sa bitag ni syaitan. At isa pa, para maiwasan ang ghiba o paninirang puri, ay pag-alala na lahat tayo ay may kapintasan. Hay, saka amapasang ikapaminas sa si ikosala kawataw. Feeling ka, kala mo perfecto ka. Subhanallah. Lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo may kapintasan. Kunin natin yung tama, kunin natin yung mabuti, itapon yung masama. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaya bawat isa ay kailangan tanungin niya ang kanyang sarili. At lastly, para maiwasan ng panlalaglag or namima, una, pagpapalaganap ng kapayapaan. Always peace. Kaya nga Islam is all about peace. Islam means kapayapaan. At kailangan, ano nga ba ito? Alam natin ang pagpapahiwatig nito. Isa pa, pag-iwas sa pagpapasa ng impormasyon. Hindi lahat ng dumadating sa atin, kailangan i-share natin. Okay? Matuto tayong humarang ng kapintasan ng bawat isa sa atin.
Ha? Dahil sino man ang harangan niya ang kapintasan ng kanyang kapwa-tao, kapwa-Muslim, ay haharangan din ng Allah ang kanyang kapintasan sa kabilang buhay. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah." La hawla wala quwwata illa billah. Pagpapaalala sa sarili ng kasamaan ng chismis. Always paalalahanan mo yung sarili mo. Uy, may nagkidnot to. Ha? La hawla wala quwwata illa billah. At ganun din, pag-iwas sa namima, magdasal always para sa katatagan ng ating mga dila. Okay? So, mga minamahal na tagapakinig, hopefully ang video na ito ay napulutan natin ng aral. At sana kunin natin yung tama, tapon natin yung mali. At ang pinaka-importante sa atin ay ang pagsasabuhay nito. Minsan kasi, nakikinig ka lang para humanap ng punto at itatama mo sa gusto mong patamaan. Huwag naman sana ganun. Priority natin yung sarili natin. Hindi yung iba. Okay? Kung lahat ng narinig nating punto rito, hindi ka tinamaan, hindi ka nasaktan, magbahagi ka ng kaalaman. Hindi yung kakrap mo ito at patatamaan mo si fulan, isisin mo sa kaya, namatay ka man. Subhanallah. Okay? Mga minamahal na tagapakinig, huwag na huwag tayong mawawala sa pagiging Muslim. Taong mapayapa, na taong mananampalataya. Maraming salamat po mga minamahal na tagapakinig sa napahabang oras na supposedly na ito ay maikling oras lamang. Jazakumullahu khairal jaza ala husni istima'ikum minni wa lihada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ano po ang pinagkaiba ng inggit at evil eye? Evil eye naman ay dahil alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, ang inggit, yun yung pinaka-literal na hasad. Ang evil eye naman kasi, o sinasabing sa lingwaheng Arabic na maradul ain. Okay? At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag-ingatan nyo ang maradul ain, kasi ang maradul ain ay haqqun. Ibig sabihin, ang maradul ain ay totoo. Kaya pag-ingatan natin ito. May pagkakaiba ito at may similarities kasi ang maradul ain naman ay sa katangian naman ito. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, okay? May tamang word sa Maranao eh. Sungkor eh. Di takataan. Pero eto, para mas maunawaan natin. Halimbawa, ang isang bata, ang utos sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nanggigigil ka, nakikyutan ka sa isang bata, hindi yung panggigil, mga ganyan, ipinagbawal yan. Ang utos sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, always sabihin ay mabubuti, Masya Allah, Allahu Akbar, mga ganyan. Kasi, mai-evil eye siya dahil dun sa panggigigil mo sa kanya at pag ano nga ba ito, parang na sobrang pagkakaidolo mo doon sa kakyutan ng bata, okay, nahuhulog yun sa tinatawag na evil eye. So parang hindi siya matatawag na inggit bagkus ito ay sobrang pagpupuri. Okay, kaya halimbawa no, ikaw ay mayroong, ano nga ba ito, may special, ito, halimbawa lang to. Halimbawa, maganda ka. Halimbawa lang, at hindi ka maganda. Pag may mga taong nagsasabi sa'yo, maganda ka, gwapo ka, okay? Pag hindi sila ang pinakamainam na sagot mo doon, astagfirullah. Kasi hindi lang bata ang tinatamaan ng maradul ain, kahit mismo yung malaking tao. Okay? So dahil, ang inggit, wala ka nun na mayroon sa iba, gusto mo magkaroon nun or gusto mong mawala sa kanya yon. Ang evil eye naman ay mayroon sa isang tao pero nasobrahan ka ng puri sa maring pamamaraan. Di ba? Kaya nga ipinagbabawal ang actually, kaya nga tinatawag na innal hamdalillah. Ang lahat ng papuri ay kay Allah. Bakit? Dahil ang pagpupuri dapat kay Allah lang. Huwag natin masyadong purihin ang mga tao. Okay naman yung sakto lang. Nakabra-break ka. Masya Allah. Okay? Ang ganda ng boses mo. Allahu Akbar. Mga ganyan. Yung iba kasi gira, may subsubrad na.
Okay? Yung talagang, adum, yakap pa kay laga, matandid na lawan kas, kami miya kilala ka na, ginagin na suma. Tapos wala ng pagpuri, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos sa atin at nagturo na always tayong humingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakupkup sa mga bagay na ito na evil eye. Dahil totoo po ito. Okay? Totoo po ito. At sana natumbok natin ang katanungan. Mga minamahal na tagapakinig. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum.